Kung noon ay mainit ulo niya, isara mo na yung embassy dito. Lumayas kayo rito. Ngayon kalmado na siya. Kasi nga, alam mo, may dahilan. Ito na yung ceasefire. Siguro we can just ceasefire muna, di ba? While ongoing negotiations, dialogue dyan po sa lalo na po tinatapos yung Code of Conduct. Ano naman, ang suma total, wag lang tayo makipag-away. Oo. Ang lahat po ay... Makipag-away tayo. Away tayo. Wag. Ang gusto ng atin Mainit ulo ko ngayon, away natin yan. Sa dami ng problema ng bansa natin, Nelson, tapos makikipag-away pa tayo. Dadagdag ka pa. Dadagdag pa tayo. Di ba? Buti na lang at meron tayo Senador Rapi Tulfo. Yun. Di ba sabi mo, wag ayaw natin na away? Di ba ano bang sabi ni Senador Rapi Tulfo nung isang araw? Rapi Tulfo. Erwin Tulfo nung isang araw. Erwin Tulfo. Erwin tayo. Isara mo na yung embassy dito. Lumayas kayo rito. Oh. Eto ngayon ang kanyang pahayag. Ba't babawi ba? Dahan-dahan lang tayo. Kalmado lang tayo. Dahil parating mo na natin yung una. Ha? Yung una. Hindi, yun nga ngayon, wala. Dahil, Hindi, meron daw kaya. Sino ba nanawagan? Si Erwin ba o si Rafi? si Erwin. Si Erwin. Ito naman panawagan to, ceasefire naman. Yes. Ano to? Kung noon, Erwin ito. yes, kung noon ay mainit ulo niya sa Chinese Embassy, ngayon kalmado na siya. Kasi nga, alam mo, may dahilan. Hindi, parinig muna natin. Tingnan natin kung... Ganon. Yung galit mo na. Meron siyang dahilan eh. May galit ba? Tanong mo kung may galit? Meron. Kasi ngayon, iba na ang sitwasyon. Oo. Meron na sitwasyon ngayon eh. Wala kang galit eh. Wala ba yung una? Ay, yung pangalawa na ito? Bago ka naman naman. Ito na yung Para ceasefire. ka bago ng Ceasefire. Hindi, dapat yun natin. Pakita natin yung noon at saka yung ngayon. Okay, sa susunod Before and after. Before and after, para ma-realize natin. Susunod na linggo. Absent yung tagagawa. Hindi, kasi ngayon kasi nag-iba na sitwasyon, Nelson. Tingnan mo na, bago mo tingnan mo natin kung bakit. Tingnan mo na natin kung anong ginawa. Ha? Tingnan natin. Sige. Para maintindihan natin, bakit nangyari yan? Oo. Sige nga po, Senador. Siguro we can just ceasefire muna, di ba? While ongoing negotiations, dialogue dyan po sa lalo na po tinatapos yung Code of Conduct. Dati po ayaw po ng China niyan. No, we don't like any conduct or whatever arbitral ruling. Pero ngayon po, mukhang they soften according to the Secretary ng DFA na they're more amenable now to the Code of Conduct. So binibilisan po ng 4 nations, Malaysia, Brunei, Vietnam, Philippines, na matapos po ang Code of Conduct. Mukhang nakita naman daw ng China government yung Code of Conduct, mukhang okay sila doon. So medyo slowly, mukhang tanggap nila para mais din yung tension. To my understanding, base sa explanation ni Secretary ng DFA na dahil doon sa rhetoric ng parehong grupo, ang kabilang grupo, yung banatan, mukhang natigil, natenga yung pag-aayos ng Code of Conduct. Ang target natin, hopefully in 10 months, matatapos yan around November, December. Then, kasi okay naman daw sa China. Yung problema, natenga dahil doon sa bangayan, sagutan. Ibig sabihin, babawiin niya yung pirma niya dun sa resolusyon. Pumirma siya di ba? 15 babawiin niyo na ba yan? Hindi, paliwanag muna ni Jen kasi may binitin tayong question May phone-in question Bakit nagbago ang ihip ng hangin? Kasi nga, ang chairman ngayon ng Senate Committee on Foreign Relations na dati pong si Senadora Amy Marcos ay pinalitan na po Sino na? ni Senator Erwin Tulfo. Ano maganda? Siya na po ang chairman ngayon ng Senate Committee on Foreign Relations. Ibig sabihin nito, naintindihan niya yung trabaho. Yan. Diba? Kaysa naman ipagpilitan niya, tapos Foreign Relations Committee ka. Tapos Well, alam mo kaya nga tayo tinatawag na may mga diplomats. No? So, whenever there's a argument between two countries, we need to use our diplomats. So, ano ibig sabihin ng diplomats? Diplomatic ang approach. Diplomasya. Diba? Diplomasya. Anong ginagawa ni Tariela? Diplomat ba siya? Hindi, pwede naman siyang maging... Pero ito yung karir ito, Pero bago kayo siya maging diplomat, dumadaan sa butas ng karayom. Pwede ka maging factual. Pwede ka maging factual when it comes to
coming up with comments on the, shall I say, wrongdoings of other countries, pero not to the extent na yung maging character assassination na. Aha. Di ba? Kasi, again, we deal with other countries diplomatically. Aha. Yan, diplomat. Ikaw, Kuya Benny, naging spokesperson ka rin ng mga ahensya ng gobyerno, ha? Yes. Kahit na galit ka sa isang department head. Yeah. Hindi mo siya gagawa ng... Hindi pwedeng ganun. Hindi Ito pwedeng po ganun. ang ano, Yeah. kaaway ko po ito eh. Kaya ito po mukha niya, no? Ito po, ginawa ko pong Australia. Yes. Hindi ganun. Hindi personal yung attack, no? Kailangan ng may diplomatic yung approach mo. So that deals with yung counterpart mo, ha. Totoo. Pero siguro ganyan ka, ikaw ay General Jan sa PCG. Oo. At ang kalaban mo walang pinag-aralan at hindi maiintindihan kung ano yung pinagsasabi mo. Oo. Siguro marapat lang yung ginawa mo. Pero hindi po. Prime Minister. Presidente na Presidente. ng China. No? Presidente ng China. Oo. Yung ating pong inaatake sa nangyaring yan. So, a simple apology will do. I think yung ipagpatawad nyo. Pero again, I don't apologize doon sa ginagawa nyo sa mga fisherman namin. Tama. Di ba? Hindi, pero ang balita daw ngayon, parang kinampihan pa siya ng AFP at saka ng Defense Department natin. Kaya nga, ang ibig ko lang sabihin kahapon, ang kinakampihan ba yung punto na gawan mo ng caricature yung presidente ng ibang bansa o yung O yung depensa sa bansa. depensa lang di ba? Kasi pwedeng ganito eh. Kung talaga statesman si Tariela, ang simple lang is, I apologize for the caricature, for the ungentleman approach on the said statement. Oo. But, bilang isang general. Bilang sa hindi ako papayag na inaapi nyo ang aming maliliit na mangingisda Yan. na binubugahan nyo ng tubig. Yan. Diba? Kung beer kaya binubuga rin ako papayag. Lalo magagalit yun. Pinakamabuti, maghanda muna tayo, Nelson. Hat, mga Kuya Benny. Kasi po, alam niyo kung bakit? Naghahanda po kasi ang Port Management Office ng Eastern Leyte, Samar, para po sa posibleng epekto ng bagyong Basyang sa mga pantalan. Nagsagawa po sila ng coordination meeting kasama po ang Philippine Coast Guard, Cargo Handling Operator, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Provincial Social Welfare Development Office at mga kinatawan ng shipping lines. Inihahanda na rin po ang emergency equipment at nag-abiso na ilipat sa mataas at ligtas na lugar ang mga mahalagang kagamitan. Pinaalalahanan po naman ng Philippine Ports Authority ang publiko na subaybayan ang mga opisyal na anunsyo at sea travel advisories para po sa ligtas at responsableng paglalakbay. Tama naman.